Hindi sa bilibid ikukulong ang mga mahatulang guilty sa flood control scam. May hiwalay na kulungan para sa kanila at wala raw VIP treatment doon. Live mula sa TV5 Media Center nungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, saan itong hiwalay na kulungang ito? Gigi, inihahanda na ng Bureau of Corrections o Bucor ang Supermax facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., target na matapos itong pasilidad sa first quarter ng taon. Kapag natapos ng araw itong pasilidad ay idediretso na sa Mindoro itong mga makukulong at hindi na dadalhin pa sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Narito ang kanyang pahayag. Isasara na natin ang Bilibid kasi yung Bilibid, it will now be repurposed. Kasi nga, hindi na 10 years yung stay namin doon. Napaikutan kami ng mga first class subdivision. Kasi pag may nagkaroon ng, let's say, jailbreak doon or whatever, magiging serious security problem. So, and then yung property na yon, it can be used for other purposes na kailangan ng gobyerno natin. At Camille, bakit kailangang ihiwalay pa itong mga ito? Di ba masyado malayo sa Sablayan at malayo rin sa mata ng media at pwede ito maging dahilan para lalong magkaroon ng VIP treatment? Gigi, kailangan daw itong gawin dahil puno na nga itong pasilidad sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP naman tiniyak na walang special treatment para sa mga high-profile na personalidad na dadalhin sa kanilang pasilidad. Binalaan din ng DILG ang mga warden na matatanggal sila sa pwesto kung sila ay magbibigay ng espesyal na pribilehiyo. Narito ang pahayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. DILG Secretary also committed in providing body-worn cameras to our personnel handling those former government officials to ensure transparency, at the same time accountability at ma-monitor namin, and we don't want them to corrupt our employees also. Aside from that, we trust that all our employees are professional and they will follow professional ethics. At sa ibang usapin, Camille, yung background ng mga opisyal na nakikita ko ay nasa isang decongestion summit sila. So, napag-usapan dyan kung anong mga gagawin nila hakbang para masolusyonan yung sobrang siksikan din sa mga kulungan. Gigi, para nga ma-decongest nga itong mga kulungan ay pinag-aaralan na ng Korte Suprema ang pagkakaroon ng custodial hearings para sa alternative detentions. Ayon kay Chief Justice Alexander Hesmundo, magbibigay daan ito para magpasya ang mga trial court kung maaaring isailalim ang isang akusado sa house arrest, hospital arrest at iba pa. Layon nitong matulungan ang mga matatanda, may sakit, mga buntis o persons deprived of liberty o PDLs. Kasama rin dito yung compassionate release para sa mga critical ang kalagayan at furlough naman para sa mga buntis o mga nagpapasusong kababaihan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center.